Guys, I have here my top 6 top loan apps online with not so low interest rate pero pwede na in times of need. At remember this not 7 days to pay. So kahit pa paano, maaasahan natin. But disclaimer lang hindi ako binayaran sa mga loan app na ito para banggitin ko sila. Of course, lahat po ng isinishare ko sa inyo is only based on my personal experience lang. These are not sponsored po. Well, ang goal ko lang naman po dito is makatulong ako sa inyo sa mga naghahanap ng mga mauutangan online. And alam ko naman alam ko nangangailangan talaga tayo, lalo na tayong mga Pinoy, naghahanap tayo na pwedeng mautangan sa tao, which is dun talaga medyo nagsusuffer tayo. Unlike kapag eligible tayo sa mga ganitong pautang online. Ito yung mga gusto kasi natin, yung mga online na pautang na hindi na natin kailangan lumapit pa sa tao. Yung kailangan lang natin to apply online, maging eligible tayo dito for cash loan. Well, I have here po my top list na pwede nyo rin siyang i-consider. Again, disclaimer hindi pa ako nagpo-promote ng loan app dito. Nagre-review lang po ako based on my experience. At hindi ko kayo pipilitin na utangan tong mga to. At least lang meron kayong idea kung saan nga ba tayo medyo kahit papaano is convenient tayo na makapangutang at kaya lang natin bayaran in times of need. Kaya ka lang po kinumpile itong mga top loan apps with not so low interest rate pero pwede na in times of need. Kasi a lot of you guys, sinasabi nyo kapag nagre-review ako ng mga legit loan app na for me is recommended. Talaga kasi nga legit nga naman, maganda yung pautang, tapos hindi na nga harass, walang tawag ng tawag. Tapos nagko-comment yung mga iba nating viewers nagsasabi sila na hindi naman po kasi kami na-approve sa mga ganyang mga loan apps or loan services. Kaya pinapatulan talaga namin yung mga loan apps na easy to download, instant cash loan. Diba yung mga gusto talaga kasi natin, yung wala nang ganong hinihingi sa atin at madali tayong makapag-cash loan kahit mataas yung interest rate. Kaya talagang pinapatulan na natin yun. Kaya nga kahit papaano guys, I hope makakatulong tong mga loan app na based experience ko, kahit papaano okay naman siya. Kahit papaano for me, makakonsider ko yung interest rate niya done sa mga loan apps na nag-offer ng 7 days to pay na almost 50% na yung binibigay nila. Well, anyways, without further, ano nga ba itong top 6 loan apps na to? First on my list is si FT Lending. So recently lang guys, I am proud to say na finally na-approve na ako dito kasi for the first time kasi na nag-apply ako dito, na-reject niya ako. Then pangalawa, recently lang nag-apply ako at na-approve niya ako worth 2,600 for the first time. Hindi ko siya kinash loan ng buo. So, meron siyang minimum amount to cash loan lang. And then, yung natitira mong loan offer, pwede mo ulit siyang i-cash loan kung nangangailangan ka. So, ganun si FT Lending. Well, for the interest rate naman, sabi ko nga sa inyo sa title, diba, not so low interest rate, pero pwede na in times of need. Kasi itong si FT Lending, siguro iba-iba naman tayo ng loan offer tsaka loan interest rate. Depende sa eligibility natin. Pero for me po, nag-offer siya sa akin ng 21% for 15 days to pay. Sa akin yun So, I don't know kung ganun din ba sa inyo. At kapag yung 1 month to pay ko naman siya, nag-offer siya ng 36% monthly. So, mataas siya, diba? Mataas siya, pero kahit pa paano guys, not 7 days, may monthly siya, may 15 days. At ang chika dito kay FT Lending, kapag matagal ka na palang borrower nila, bumababa daw pala yung interest rate at nagkakaroon ka ng longer term payment pa. Yun yung chika dito. Well, second on my list is si Cashalo Loan App, which is downloadable po sa ating Google Play Store and sa App Store. So, for the first time po na dinownload ko yung app, nagkaroon ako ng application dyan. Wala naman po siyang hinihinging mga income proof. At na-approve po agad ako dito. So, based sa experience ko, hindi ko naman na-experience yung harass dito. Wala namang ganun, So, legit po kasi itong si Cashalo. Nag-offer po siya ng 15% monthly. At least monthly naman. Compared niya sa mga nagsi 7 days to pay na almost 50% yung hinihingi nila. Grabe, diba? Well, for your information, meron siyang collaboration sa mga insurance company, Pero maliit lang naman po na portion. Hindi naman siya masyadong masakit. Kahit papaano, konting-konti lang din yung idadagdag niya. Nung nakapag-loan ako dito kay Cashalo, then after ko siya na-settle, na-increasean niya po ako. So legit po na nag-i-increase po itong sa Cashalo. Pwede ko po siyang ma-consider guys in times of need. Kasi legit naman po na nakakapag-cash loan tayo dito at buo pa natin siyang matatanggap. Well, same goes with the FT Lending. Buo din po siyang matatanggap kasi hindi ko na-mention kanina. Well, third on my list is si Mr. Cash Loan App that finally nagkaroon na ako ng approval dito. So lately guys, na-share ko siya sa inyo na nagkaroon nga ako ng panibagong application dito this year 2025 lang. At this year lang din ako na-approve. Sa katagal-tagal kong nagkaroon ng application dito, guaranteed naman na magkakaroon ka ng loan amount or loan offer, pero upon disbursement, doon kanya nire-reject. Hindi ko alam kung bakit upon disbursement, doon lang siya nagre-reject. Pero this time, guys, may nakabinbin pa akong utang dito kay Mr. Cash. Kasi lately ko lang po siya na-try at talagang tinry ko
ko kung talagang ma-disburse na ako this time. At yun nga, nakatag-cash loan na ako dito. Legit yun. Well, for the interest rate, guys. So, sa case ko, kay Mr. Cash, kasi iba-iba naman ata tayo ng eligibility dito. Pero usually po, ito yung standard niya. 9% effective interest rate po for 18 days to pay. First time pa po tayong borrower dito. Pero in the long run, siguro magbabago siya. May maa-unlock tayong mga longer installment terms. So, ganun naman, no. Wala naman din siyang hinihing mga income document. Madali lang po mag-apply dito kay Mr. Cash. Hindi po siya buong matatanggap. Meron po siyang service fee na binabawas po, na maliit lang naman ngayon, 4.5% binabawas nila sa loan amount natin. Which is maliit siya ngayon compared before. Dati, 9% yung binabawas niya sa service fee. Nagbaba po siya ng 50%. Pero guys, for 18 days, meron siyang hinihinging 4.5 interest din po. Pero kahit papaano, hindi siya ibabawas doon sa loan amount natin. Imagine, 9% for 18 days. Okay na din, diba? Compared niya kay FT Lending, sa 15 days, 21%. Saan ka pa, diba? Next on my list is si Mabilis Cash. So, lagi ko po talagang sinasama ito sa mga ganitong top legit loan na apps talaga na maaasahan natin. Upon downloading the app, guys, hindi ako nahirapan naman sa application process nito kasi as usual pa rin. And then instant approval naman tayo dito. And then instant cash loan pa. Mataas po mag-offer itong si Mabilis Cash, ha. Masipag din siya magbigay ng increase. Mataas at mabilis po siya mag-increase. Pero ingatan nyo, ha, huwag kayong mag-advance payment dito para hindi kayo ma-reject dito or ma-frozen yung account nyo. And for the interest rate, guys, 9 to 11% monthly lang to, ha. Monthly. Hindi siya 15 days at lalong hindi 7 days. So, diba? Bongga na rin. Talaga namang maaasahan. Well, next on my list, itong si Tala. Si Tala is 2 years ago. Meron akong account dito. At nakapag-loan ako dito, guys. At nung nag-loan dito, finrozen niya yung account ko. Parang nawalan ako ng loan offer sa kanya at mag-antay daw, kailan daw ako offeran ulit. Nag-apply ulit ako sa kanya kasi binura ko yung account ko dito. At fortunately, guys, na-approve niya ako for the second time. 2,000 pesos pa rin approval amount niya sa akin. And then, as usual, ganun pa din eh. Parang 15% monthly interest rate pa din siya. Nasa 13 to 15% monthly interest rate siya based sa computation ko sa akin, ha. At meron siyang additional na processing fee of 3% which is binabawas siya sa loan offer natin. So, hindi katulad dati na buo siyang matatanggap. Ngayon, hindi po siya buong matatanggap. Pero, maliit pa din compared naman din sa iba. At sinasabi niya nga na maaasahan at napakagandang loan up daw itong si Tala. Ang maganda kasi dito kay Tala din, yung customer service niya, hindi na nga harass. Hindi naman siya tumatawag sa akin. Hindi nga nagtitext eh. Nag-i-inform lang kapag talagang malapit na yung due date ko. Ganun lang. Kaya kahit ganun si Tala, isinasama ko pa rin siya sa top loan apps na maaasahan natin in times of need. Lastly, guys, is si One Hand. Bakit nga ba sinasama ko si One Hand dito? Eh, rejected naman pala ako lately, diba? Well, kung subscribers ko kayo noon pa, meron akong loan approval dito kay One Hand kasi isa ito sa top 3 loan apps ko. Nakauna-unahan kong na-avail at after ko ma-settle yung loan ko before is dinelete ko yung account ko, guys, since hindi ko na rin naman kailangan mangutang that time. So, kung in times of need talaga, maaasahan tong si One Hand, lalo na kapag talagang eligible ka dito to apply at wala ka pa talagang ka-record, no? So, ako kasi, siguro, na-disapprove niya ako. This is because napakadami ko ng mga loan app na na-try at nakapag-apply. Okay naman yung credit records ko. Pero okay na rin naman kasi ako, guys, kasi meron akong TikTok Pay Later which is powered by One Hand yung TikTok Pay Later ko. Kaya sabi ko din, baka hindi rin ako na-approve dahil doon sa TikTok Pay Later ko. Well, recently kasi, guys, naging okay kasi ang management nitong si One Hand and acting as a legit loan app talaga ito. Though, kahit papano, medyo mataas yung interest rates niya. No? Nag-offer po siya ng up to 15% monthly po. So, monthly naman po yun, no? Mas better pa rin than 7 days to pay than 15 days to pay. Na in case po naman, naghahanap kayo ng mga legit na mauutangan kahit papaano, makakonsider ko pa rin itong si One Hand once po na ma-approve kayo dito. If ever magustuhan nyo yung pautang nila, at least kahit papaano, no, meron kayong masasandalan, meron kayong makakapitan, or meron kayong pwedeng i-consider in times of need. Petsa de peligro for emergency purposes kasi yun talaga yung purpose ko dati. Petsa de peligro, no? Kaya naghanap ako ng loan app before na mautangan. Si One Hand ngayon nagbigay sa akin ng pautang noon kasama ni Tala. Dalawa sila yung pinagsabay ko. Well, those are my top loan apps with not so low interest rate. Pero pwede na in times of need, diba? At itong lahat ng nabanggit ko, guys, are SEC registered
po. And of course po, majority of them is nagre-report po sa CIC or nagsasubmit po sa CIC. Kaya we must be careful kasi lahat naman po ito is legit. And based po sa experience ko, hindi po sila nang harass guys. Hindi po ako naka-experience ng harassment sa mga prior to my due date po, nagbabayad na ako, nasisettle ko na. Kaya talagang tahimik sila. At ayoko namang subukan na ma-delay dito. Ayoko masira yung record ko dito. Dahil inaalagaan ko ngayon yung record ko, diba? Para more loan opportunity, more eligibility pa na makapasa tayo sa mga higher loan offer, diba? So again po, baka kasi magtanong na naman kayo, bakit wala si ganito, wala si ganyan, si ganito, legit naman yun. Guys, ito lang ay based sa experience ko ha. Pinili ko lang yung mga top. So hindi naman porket wala siya sa top loan of is hindi ko rin siya na-experience. So talagang inangat ko lang to anim na ito na kahit papaano mas okay siya compared to them. So I hope malinaw sa atin yun. So anyways, paki-comment down below naman po if meron din kayong mga loan apps guys na gusto nyong subukan ko na hindi ko na-mention dito or may mga loan apps kayo kahit paano sa tingin nyo okay siya utangan, paki-comment down below po para aware po lahat ng viewers natin. So yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. Click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. Thank you po for watching this video. Bye!